Dito po sa 2027 budget, ano po ang priority ng Agri? Well, basically lahat priority, but there's a notable note on the fisheries side, that we will be building 3 mega hatcheries for the first time in Philippine history, no? Oh, One in Luzon, one in Visayas, and one in Mindanao to address yung mga kakulangan natin sa fries and fingerlings, no, sa bansa. So that should make us more secure. Then we will be more focusing on aquaculture, no? We plan to raise samaral, yung ulang, no, yung freshwater prawn, and crayfish, among others, no, para may additional varieties tayo. Dun naman sa, of course, yung food hub, pag matapos next year yun, we need multi-year budgeting yan, so tuloy-tuloy yun. So magandang resulta rin yung magiging effect nung food hub natin should be on the consumer side and the farmer side. Hopefully, mas mataas ang kita nila dito, tapos sa consumer, mas bumaba dahil may congregation na at mabawasan yung mga traders or trading systems. Tuloy-tuloy naman yung pagpatayo natin ng cold storage, and of course, the critical is we're trying to achieve, yung zero importation of onions by 2028, and hopefully no importation of carrots din by 2028 with the strategic locations of wow, storage. really? Yeah, yun yung mga habol natin. Nahahabol pa rin po ba ang mga smugglers ng mga yan? Yeah, Ng well, mga, yes, meron kaming, hindi lang namin siguro, mahina lang ako sa public, but like a month ago, marami kaming nahuli na mga misdeclared na isda, no, which meron kami mga sinunog last weekend. Yung iba naman return to sender, or finaila na ng mga penalties, yung mga airing. Sa sigarilyo naman tuloy-tuloy. Ang huli, nakikita nyo naman, nandun naman yung customs na humuhuli, pero kasama naman kami rin doon. Sa baboy, sa ngayon, medyo wala naman kami masyado napapansin recently. High value crops, few months ago, meron din kami nahuli ng mga carrots, at onions, siguro nakita rin yun sa news. So tuloy-tuloy naman, at tuloy-tuloy nagmamadsaga. I would believe na bumababa to dahil nga namamanage naman namin. If you can see the prices of onions sa merkado, sa 100, 120. So, at yung mga yes. ibang presyo naman, pati carrots, medyo mababa. So, We don't see usually the naman, ridiculous prices like before. wala na yun, Opo. wala na yun. Para so kung wala yung mga ridiculous prices na yun, that also shows na bumababa din yung smuggling, kasi smugglers are creatures of opportunity, di ba? Ngayon po, on the export side naman, ano ang mga agricultural products na apektado ng US tariff policy? Sa ngayon, wala naman na main products natin because of most of our main products na ng 19% tariffs are hindi yan yung major natin, eh. So may exemptions kasi. So most of our products are actually exempted.